Idol Basel, no? The Hungry Syrian Wanderer. Itong issue po ni Doc Adams at kanyang pagpuna sa mga ginagawa ni Idol Basel. Magre-react lang po tayo sa isang unang-unang mga kasinag, mas kasulit support ng Idol Basel. Magiging bias ako siguro dito sa magbibigay lang tayo ng sarili nating opinion dito. Dadaisik ng isang komentarista, isang alam ko bias din naman siya. Poverty Porn na iniili naman daw tumulong nang hindi nagbibideo to gain money and fame. Kung ako may ginagawa diyang pagtulong na ganun din, yung sinasabi niyong poverty porn, hindi nag-viral. I-issuehin niyo kaya ako? Bakit? Sir Basel, pinag-uusapan. Sikat na siyang tao. Makikilala din siya. Hindi lang pera, kundi subscribers and fame. Kasikatan. Yun mga kasinag, no? Panibagong video, panibagong vlog naman po tayo. Pero ngayon po ulit, magre-react po tayo sa isang video na naman. At ngayon regarding naman po ito kay Idol Basel, no? The Hungry Syrian Wanderer. Doon po sa mga kasulit nating supporter ni Idol Basel. At doon na rin po sa mga hindi supporters, no? Ni Idol Basel sa ating mga kasinag. Matagal-tagal po tayo hindi nagko-comment or nagre-react kay Idol Basel, no? Pero ito ngayon, itong issue po ni Doc Adams at kay Idol Basel ng Syrian Wanderer sa kanyang pagpuna sa mga ginagawa ni Idol Basel. Although dahil hindi nga tayo ganong nakaka-relate dito, hindi tayo ganong aware kung ano pong pinag-usapan nila, nag-babangayan nila. Pero magre-react lang po tayo sa isang napanood nating medyo kilala na rin na na YouTuber or komentarista na naglilinaw dito sa issue ni Idol Basel at saka ni Doc Adams. Yun mga kasi nagbago tayo patuloy. Kung bago ka lang po sa channel 5 ng Juicy Nag, maaaring paki-like, share, and subscribe. Paki-ring na rin po notification bell para po updated kayo sa ating mga upcoming video, no? So, ayun mga kasinag, at sa mga nagpapa-shoutout sa dulo ng ating video, i-shoutout ko na po, ipa-flash ko na lang po ang inyong mga comment dito sa ating video, sa ating screen. Okay, unang-unang mga kasinag, mas kasulit support ng Idol Basel. Tayo po, ako aminado ako, magiging bias ako siguro dito sa ating comment in favor kay Idol Basel dahil nga supporters or tagahanga tayo ng Idol Basel. Pero hindi naman sinasabi mga nagko-comment is mali. Magbibigay lang tayo ng sarili nating opinion dito, no? Una, ang issue kasi yung pagtulong ng Idol Basel na ibinibidyo, no? Pangalawa, dito sa pagdadaisik ng isang komentarista, isang YouTuber sa mga ginagawa ni Idol Basel. So, inisa-isa niya yung mga ginagawa or tama ba o mali yung ginagawa ni Idol Basel. Ngayon, kung mayroon akong na-miss doon sa kanyang video dahil hindi ko na tinapos, no, hindi ko na kayang tapusin kasi nga alam ko bias din naman siya. Although siguro nasa tama sa kanya. Okay, doon sa sa issue na 'yan, unang-una ang poverty porn na ini-exploit, pinagsasamantalahan yung mga mahihirap na ibinibidyo in favor doon sa kung magkano or sa kikitain nila. Pwede naman daw tumulong nang hindi nagbibideo. Okay? So, ang tanong dyan, kung sakali bang hindi ginagawa ni Idol Basel yung tumulong at nagbibideo, no? Doon lang tayo sa nagbibideo siya, na tumutulong siya. Mayroon kayang tutulong doon na hindi nagbibideo? No? So, dahil sinasabi ng masama, no? Poverty porn, parang sinasamantala nga uli yung kahirapan para lang ipakita at kumita to gain money and fame. Bakit yung ibang mga tumutulong is hindi naman nila pinupuna? Bakit si Idol Basel lang, no? And next, ano ba ang mas maganda? Yung mga kababayan nating naghihikahos, nasa kalye na kalunos-lunos ang sitwasyon, na nagpapakahirap kumita, no, ng kunting pera para lang mabuhay, makasurvive. Ano ba ang mas maganda? Yung may tutulong na ibibidyo sila or pabayaan na lang natin sila dyan na walang tutulong, no? Kasi mayroon bang tumutulong sa kanila, no? Na kaya na tulad ng tinutulong ni Idol Basel. Hindi ko sinasabing kung may mali doon at pinupunan nila, bakit hindi nila kasuhan kung may kaso yun, no? Yung mga ganong ginagawa ni Idol Basel. Mamaya natin pag-usapan yung punot dulo ng pagpuna nila.
or pagsakay nila dito sa mga issue to. Tulad na rin ng ginagawa natin, sumasakay tayo sa issue ngayon, baka sakaling may mga gain tayo. Okay? So ayan, hindi ko sasabing tama uli, no? Pero bakit? Ang tanong ko uli, alin ang mas maganda? Yung pabayaan na lang natin sila diyang maghikahos na walang tumutulong, or mayroong isang tao na kahit na i-video natin, itumutulong ng maayos, hindi ng pagkain, nagbibigay ng pera. Okay? So kung may tumutulong sana nang hindi nagbibideo na walang kapalit, bakit mayroon pa rin mga taong andyan sa kalye na ganyan, naghihikahos? Okay? Pangalawa, dun sa issue na panood natin, is yung sinasabi pa ni Sir Basil na yun nga, may mga empleyado siya na above minimum and hindi kailangan ng educational background. Basta ako napapanood ko yung mga video ni Sir Basil, ang sinasabi niya, yun nga, kahit sino ka, basta ang hinahanap niya lang is dapat loyal ka, pagkakatiwalaan at masipag, no? Yun lang ang kailangan niyang hanapin sa isang empleyado. Hindi niya kailangan hanapin yung graduate ka ng college para magtrabaho sa kanya. And binibigyan magandang sahod. So ito na naman mali para sa kanila kasi daw dinidegrade yung ganitong ano. Uli, siguro sa opinion nyo, kung mali yan, nasa iyo, magaling ka. Kung ikaw is mayroon kang mga empleyadong pinapasahuran ng mas malaki doon sa dapat nilang kinikita at hindi mo pinapaalam sa tao. Tama yun. Very good yun, sir. No? Pero, ano naman ang mali doon? Kasama ba yun sa poverty porn? No? Uli, may isang ano ang sa site ni Sir Basil, ang lagi niyang inakatwira kaya ginagawa niya to, na para maka-inspire ng iba. No? Sana may gumawa rin ng iba, hindi requirements yung natapos na pag-aaral, hindi requirements yung ganito, yung company na willing kang i-train, willing kang matuto, at willing kang tanggapin, basta doon lang sa mga kailangan niyang requirements na maging loyal ka ng trabaho, maging masipag ka, no? At yun, ganun yung standard lang na kailangan ni Sir Basil. So sana itong mga to, kaya to binablog ni Sir Basil, bias tayo, no? Kaya to binablog ni Sir Basil, sinasabi niya, para maging inspiration dun sa iba, na gawin din sana nila to. Hindi requirements yung pagkatapos ng pag-aaral, no? Kasi alam naman natin, marami sa ating mga Pilipinong hindi tapos sa pag-aaral. So alam ko kung mali sa paningin nyo, mali, iba-iba tayo ng opinion uli. Next, dito tayo sa main issue, no? Bakit ba kailangan punahin si Sir Basil sa kanyang mga ginagawa? Uli, kung mali ito, sana kasuhan nyo kung mayroon kayong grounds para kasuhan siya o legally. Pero bakit hindi ginagawa? Bakit dito pinag-uusapan sa social media? Ito ang sagot, no? Ay, sample lang ko lang kayo. Kung ako, mayroon akong tinirang isang YouTuber ba dyan, no? Meron akong tinirang YouTuber, tapos napansin ngayon, kung nakita niyo yung channel ko, 7,000 subscribers lang to. Sa tingin niyo kaya, ako ipag-uusapan niyo? Papansinin niyo ako? Kung ako may ginagawa diyang pagtulong na ganun din, yung sinasabi niyong poverty porn, kung ako ginawa ko yun, hindi sumikat, hindi nag-viral, pag-uusapan niyo kaya yun? I-issuehin niyo kaya ako? Malamang sa malamang, hindi. Ngayon, ito na nga uli ang punot dulo. Bakit si Sir Basil pinag-uusapan? No? Siguro unang-una dahil hindi siya Pilipino. Pero ang bottom line doon, dahil kilala na siyang tao, sikat na siyang tao, na kapag siya ay binato, no, inilink sa isang issue, malamang pag-uusapan. At kung sino man ang bumatong yun, no, malamang makakagain din yun ng fame. Makikilala din siya or mayroon siyang mapapala doon. Tulad nung sinasabi nung nag-dissect nung issue na to, na kaya ito ginagawa ni Sir Basil ay dahil sa gain, no? Hindi lang pera, kundi subscribers and fame, kasikatan, no? So ito ang punot dulo talaga. So ako, inaamin ko yan. Ito, nagre-react tayong ganito. Sumasakay tayo sa issue to. Kahit pa paano, baka makadagdag tayo subscribers, yung mga subscribers Sir Basil na bias din tulad ko, is kumampi sa atin, mag-subscribe sa atin. O uli, tulad na siya sabi niyo, open naman tayo sa criticism and sa mga basher, doon sa mga hindi pabor or against siya kay Sir Basil. Okay, so ayun lang naman po yun. Ang sa atin lang dito,
kanya-kanya tayong diskarte, kanya-kanya tayong personality, kanya-kanya tayong paraan kung paano tayo mag-vlog, paano tayo kumita. So kung paano tayo sumikat, yung mga iba, no? Sa mga sikat, kung paano nila ginawa yun. So bakit kailangan nyo pang issuehin? Uli, kung mayroong issue, mayroong nilabag na batas tungkol dito sa ginagawa niya, bakit di nyo lang kasuhan? Bakit kailangan yung batuhin din? Ang sample ko nga doon, kung ako ba is gumawa ng poverty porn na yan at hindi naman nag-viral, babatuhin nyo ba ako? Kung hindi naman ako kilalang tao, i-issuehin nyo ba ako? Hindi. So ayan, no? Alam na natin. Ayun na ang punot dulo talaga. Bakit ini-issue Sir Basil ng Doc Adam na to, no? And doon sa mga nagko-comment, nagdadaisik nung issue na yun nga, ang sabi is itong poverty porn and yung mga ginagawa ni Sir Basil is hindi maganda. Uli, mas maganda nang gumawa ng hindi maganda sa paningin nyo pero nakakatulong kayo doon sa mga tao. Okay, so ayun lang po yun mga kasinag, mga kasulid supporter ni Sir Basil, no? So tayo uli, inaamin natin, bias tayo dahil supporter tayo ni Sir Basil, and doon sa mga di-supporter Sir Basil, hindi rin sila pabor dito sa explanation natin. Sa atin lang naman uli, sa akin lang doon, mas magaling nang may gumagawa ng ganito na nakakatulong kaysa naman hindi ka nga gagawa ng ganito, hindi ka rin naman nakakatulong. Okay? Hindi mo binobroadcast, hindi ka rin nakakatulong. Mayroon naman dyan gumagawa talaga na tumutulong dahil marami silang pera na hindi binobroadcast. Pero uli, dahil nasa social media ka, kailangan mo rin kumita kahit paano in return. Kung hindi man lahat ng revenue mo, hindi man lahat ng kinikita mo doon sa pagbablog mo, ibinibigay mo doon sa, ibinabalik mo doon sa mga taong nangangailangan. Siyempre, alam nga naman din lahat ng ng kitain mo, ibabalik mo. Siyempre, kahit paano, kumikita ka na po pwede mong itulong. Unless uli, na yung mayayaman talaga dyan, no, wala nang paglagyan ng pera, yun, tulong na lang talaga, ang tulong. Pero I'm doubt na yung mga yun is tumutulong talaga ng ganun. Baka nga yung mga 5 lang sukli sa tindahan, sa grocery, importante pa, no? So hindi ko sinasabing lahat ng mayayaman ganun, pero alam natin na ang mayayaman lalo niyan gustong yumaman. At ang mga tumutulong lang ng ganito is yung mga galing lang talaga sa baba, no? Okay? So ayan, hanggang dito lang mga kasinag. So ito na po yung mga shoutout natin mga kasinag. Mega shoutout po sa inyong lahat. Pasensya na kayo, hindi ko na kayo isa-isa yung banggitin at isiningit lang natin yung video to. And pasupport na rin lang po dito sa ating 5 na bago lang sa YT, no? Ito po ang channel niya. Pasupport na lang po and mega shoutout. Okay, so ayan, hanggang dito lang po muna tayo mga kasinag. Kung nakarating dito dulo ng ating video, ito po lang yung 5-9, sa 5-9 Sinag, nasasabi mo ng araw, hanggang ng buhay. Ingat-ingat pong lahat.
Stay safe. God bless. Yes, sir.